Ngayong hapon sa danan o karong hapuna sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo atong tun-an kung paano ba i-honor ang atong Ginoong Diyos in the eyes of the Lord Jesus Christ. Sa mga mata sa atong Ginoong Kristo, dinhi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 10. Proverbs chapter 3 verses 5 to 10. Matod pa dinhi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your branch will be filled to overflowing, and your pots will bring over with new wine. So si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyong pulong. Kung tao ang pasultion mahitungod sa pag-honor sa Ginoo, daghan ang pamaagi nga atong masuggest, which is most of the time according lamang sa teaching sa atong religion or pagtuo nga contrary sa gusto sa Ginoo. Dili sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 10, kung kini ang atong sundon mahitungod sa pag-honor sa Ginoo, dili gyud kita masayo. Kay mao man kini ang insaktong pag-honor sa Ginoo sa mga mata sa atong Ginoong Hesukristo. So, tan-awon gid nato ang atong pagsimba nga ayon sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos. O dili kita musikyan niya na kung ang atong roles o ang atong batayan mao ang iyang written word nga ana sa Bible. So, ang pangutana in what way nga may honor nato ang Ginoo? Sa paanong paraan ba nga may honor nato ang Ginoo? Number one, according sa atong passage na gibasa karon lang ay by trusting everything to Him. Ato yung isalig sa Ginoo ang tanan sa atong kinabuhi by trusting everything to Him. Mabasa ni nato sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 na matod pa din Balikod ko sa pagbasa sa atong text. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, sa tiwag nato kasing-kasing musalig kita sa Ginoo o dili kita musalig sa atong kaugalingong kakayahan. Ang kakayahan sa Ginoo ay limitado because He is omnipotent, Almighty God. Samtang ang atong kakayahan ay limitado lamang dahil hindi natin alam ang lahat. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sa tanan natong pagabuhaton, i-acknowledge din nato ang atong Ginoong Diyos kay siya na mismo ang himog hawagaway ang atong pag-aagian sa atong kinabuhi. Kini nga pagsalig is completely delayed kung unsa ang giingon sa Ginoo, labi na gyud diha sa iyang written word, by obeying His commands and embracing His promises. Wala ni tsampa-tsampa. Kung ang atong pagasundon, ang atong pagsalig ay diha natong ibatay sa pulong sa Ginoo sa iyang written word nga nasa Bible, wala gi tsampa-tsampa kini. Sigurado gyud nga kabubuton kini sa atong Ginoong Diyos dahil ang iyang pulong nagikan man sa iyang kasing-kasing o sa iyang kalooban. Mao kini nga pagsalig diin nagapahulay kita insecure sa loving sa God's loving nga pag-care niya. O balikod ko, mao kini ang pagsalig diin nagapahulay kita nga secure in God's loving protective care and relying completely on His resources. Na wala ki ato yun. Ang tanang yun, anaa kaniya. Munang importante kayo ang atong pagsalig.
Mao kana nga ang nagasalig sa Ginoo wala mo salig sa iyang kaugalingon. Dili pwedeng doble. Dili pwedeng nagsalig ka sa Ginoo tapos moingon ka na ako nagudli. So ang nagsalig sa Ginoo wala mo salig sa iyang kaugalingon. Manigingon nga lean not on your own understanding. Dili ka magsalig sa imong kaugalingong karunungan. Sa pag-acknowledge nato nga kulang kita sa mga resources sa atong mga panginahanglan, we becomes open to God's power and wisdom, which is a better guide sa kinabuhi. Ang nagasalig sa Ginoo o wala sa iyang kaugalingong wisdom, will also acknowledge God in all His ways. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So, pag nagasalig ang usa ka Kristohanon, o wala siya sa iyang kaugalingong wisdom magasalig, he also acknowledge God in all His ways. Busa tun-an gyud nato ang pulong sa Ginoo para dili kita maten nga mahimo natong alternative nga guide sa atong pagkatao ang atong gibati, ang atong feelings. Dahil ang uban ay mga tao nga nagasalig kuno sila sa Ginoo pero nagasalig usab sila sa ilang feelings, sa ilang nabati, sa ilang kasing-kasing ang nabati. Feelings mo na ang nagikan sa ilang kasing-kasing. Nag-warning ang atong Ginoong Diyos may tungod sa atong kasing-kasing nga dili kita magsalig sa atong kasing-kasing, sa atong gibati, dahil deceptive ang atong kasing-kasing matod pa sa atong Ginoong Diyos through Jeremiah. So kung kita ay nagasalig sa pulong sa Ginoo, dahil gitun-an nato ang pulong sa Ginoo, dahil kung dili nato tun-an ang pulong sa Ginoo, malamang magasalig kita sa kaugalingon natong gibati, sa kaugalingon natong diskarte, panghuna-huna. Pero kung itun-an nato ang pulong sa Ginoo, ang atong mga diskarte, kung kini i-apply nato sa atong kinabuhi ay maugayon usab ang diskarte sa Ginoo. Basta taghaan lang nato siya og luna, tagaan nato siya og space nga pagapamuhat sa atong kinabuhing Kristohano. Mato pa sa Psalms 119 verse 1 to 5, ang imong pulong maoy suga nga matultol ka nako ug maoy kahayag sa akong agianan. Himungid nato sa kadaadlaw sa atong kinabuhi nga ritinurog ka. Ang pulong sa Ginoo mao ang suga sa atong mga tiil, lamp unto my feet, o kahayag sa atong dalan, and the light unto my path. So mao ni ang ingon sa pulong sa Ginoo, dili ang atong gibati, dili ang atong kasing-kasing, dili ang atong diskarte, kung dili ang pulong sa Ginoo. Ang wala magtuon sa pulong sa Ginoo, ang ilang pagsalig para diha sa ilang kaugalingon dahil hindi nila alam ang kabubuton sa atong Ginoong Diyos. Ang nagasalig sa Ginoo gihimo niyang sentro sa iyang pagkatao ang Ginoong Hesus, nga mo resulta nga ang Ginoo mismo will make His path straight. Ang Ginoo mismo ang moayo sa iyang Kristohanong kinabuhi. God will make His path straight sa ka-figure speech ni sa atong kinabuhing Kristohanon, sa kinabuhing o sa katawo nga nagasalig sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo. Munigay mo din sa verse 6 na, in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. So, ikaduha, in what way, sa anong paraan na may honor nato ang atong Ginoong Diyos? Ang una, may honor nato siya sa lubusang pagsalig nato kaniya. Dili kita mo salig sa atong kaugalingong kinaadmag, kaugalingong wisdom, kundi wisdom lamang sa Ginoo. Pangalawa, in humility and holiness, nga maiunod natong atong Ginoong Diyos sa atong kababaang loob o pagdagan
sa mga buhat sa yawa. In humility and in holiness. Proverbs chapter 7, matod ba nini? Do not be wise. Proverbs chapter 3 verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. So, kung ang sa katao ay wala magsalig, dili niya ipinahambog ang iyang kaugalingon, iyang achievements about knowledge, na makikita mo yan ang naglarawan na siya ay nagpakumbaba, siya ay humble nga pagkatao. Ngunit gingon sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Diyos, do not be wise in your own eyes. Dili pwede mo ingon nga ako lugod ni. Do not be wise in your own eyes. Nga nakita mo ang imong kagalingon nga labaw sa tanan. May gingon si Apostle Paul sa Paulo sa Ginoo, Apostle Paul sa Philippians nga consider others better than yourself. Nga dili ka mo tanaw, dili ka mo selfish sa imong kagalingon kung dili tan-awon mo ang uban. Humility. Ang Kristohanon nga wise will not be wise in his own eyes, but keep away from evil. Muning holiness nga musa ka Kristohanon ay nagalikay gayod sa bubat sa yawa. Munang ginom sa atong Ginoong Kristo sa iyang gitudlo ng mga pag-ampo sa iyang 12 apostles o sa iyang mga disciples, matod pa niya na lead us not into temptation. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lakip na ang mga buhat sa yawa. Deliver us from evil. So, kung wise ka na Kristohanon, ay you will keep yourself away from the evil things, from evil himself mismo. Dili ka gaka-impress sa iyang imong kaugalingong kapasidad or capability. Sa iyong kaugalingong diskarte, nga maayo ka mo diskarte. Instead, madlukon ka sa atong Ginoong Diyos. Naaragid sa atong Ginoong Diyos ang tanan. Holiness. Dili kita musulot sa pattern sa kalibutan. Lead the pattern of the world, values of the world, sweep the pattern of the world, or the world. Dili kay kitanga, dili kay mo sa Kristohanon ang masip, ang mahubog sa pattern sa kalibutan. Vice versa, ang pulong sa Ginoo, ang maghubog sa kalibutan para malipay ang atong Ginoong Diyos. Honoring the Lord produce a good health. Kung atong i-honor ang atong Ginoong Diyos, ay muresulta kini sa maayong panlawas, good health. Matod pa sa verse 8. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Health sa atong physical na lawas o nourishment sa atong bukog, mga bukog. So muling giingon sa pulong sa Ginoo na ang pag-unol kaniya ay magdala ka nato or maghatag ka nato, hatagan kita niya o maayong pangawas. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Dili mauga ang imong bukog na palagi lana para dili pagbangga-bangga sa imong bukog kagaya din sa mga joint sa tuhod ay dili madaot ang imong bukog. Medically proven din na siya. Kung maayo ang atong spiritual life, mo resulta kini sa maayo sa nga physical nga pangawas. Dili dali nga masakit ang usa ka tawo nga giunor niya ang atong Ginoong Diyos. Dili siya dali masakit. Nga naman, kung maayo ang atong relasyon sa Ginoo, nagakamipay kita ug anaa kanunay ang medisina sa atong lawas. Dahil anaa kita sa atong Ginoong Diyos, nagakalipay kita. In the presence of the Lord, matod pa ni Jeremiah, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy in the
the presence of the Lord. Muna nga, malipayon, ang usa ka tawo nga malipayon ay layo sa sakit. Nga naman, dahil ang kalipay ay isa sa epektibo na medicine sa atong mga lawas. Matod pa sa Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So ang malipayon nga kasing-kasing, ang malipayon nga tao ay ang kalipay na iyang ginadala ay maayo nga panambal, good medicine. Pero ang masulubon nga espiritu, masulubon nga tao, uga ug bukog, makadaot kaniya. But a crushed spirit dries up the bones. This is speaking sa atong physical ng lawas. Muna nga, ang pag-honor nato sa atong Ginoong Diyos, nagakalipay kita nga gi-honor nato siya, this will bring health to our body and nourishment to our bones. Ang mga Kristohanon nga maayong relasyon sa Ginoo ay makasinati sa spiritual refreshment nga adunay daghang blessings to their whole being, dili lamang sa parte sa atong lawas, kundi sa atong kinatibuk-an nga lawas, kinatibuk-an nga pagkatao, physical, spiritual, aminigit sa spiritual, maging sa relational or sa emotional. So mauna ang resulta kung gi-honor nato ang atong Ginoong Diyos. Paano nato gi-honor ang atong Ginoong Diyos according to this passage? Proverbs chapter 3, musalig kita sa atong Ginoong Diyos. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. Ikadwa, paano nato mai-honor ang atong Ginoong Diyos? By means of humility, of holiness and holiness. Kinahanglan nga makita nato ang atong kagalingon nga dili mega star, kung dili star lamang, di mega star. Ang mega star ay isa lamang ang atong Ginoong Kristo. Bituon sa kabuntagon, bright morning star. Siya lamang ang mega star. O iwasan nato ang atong pagkatao nga mahubog sa kalibutan or ilikay nato ang atong kagalingon sa lugar sa kasalanan. In what way nga may honor nato ang atong Ginoong Diyos? Pang-apat o pang-tulo, ikatulo, pinaagi sa paghatag sa iyang gipangayo. So, unsa ba ang gipangayo sa atong Ginoong Diyos na kung kita ay mo response sa paghatag na ini ay malipay siya kanato? Matod pa sa verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So atong daikon, atong himayaw ng atong Ginoong Diyos, pinaagi sa atong mga income, sa atong mga finances. O matod pa din with the first fruits of all your crops. So kining first fruits with all your crops, ang kausap din sa atong Ginoong Diyos ay ang iyang katawhan na bansang Israel o ang iyang panginabuhi sa nining panahona ay nakasentro sa farm, sa pag-uuma. Unang gingon din na with the first fruits of your crops. So unsa ba ang bunga nga first fruits? Pag sinabing first fruits ay mauni ang pinakadabis na bunga sa usa ka tanom. Dahil ang sikat na lang, ikaduha na lang, medyo minus-minus na to siya. Ang pirmirong bunga mo na ang pinakadabis nga bunga nga maani mo sa imong tanom. Muni ang ipangayo sa atong Ginoong Diyos kanatong iyang katawhan. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Simbahon na to siya. Pinaagi sa atong mga finances, pinaagi sa paghatag sa iyang ipangayo kanato in terms sa atong finances. To honor the Lord is to value Him as He deserves and pay Him respect, pinaagi sa paghatag sa iyang
gipangayo. So, inspito nato ang atong Ginoong Dios pinaagi sa paghatag sa iyang ipangayo pa nato. Ang ipangayo sa atong Ginoong Dios dili lamang ang atong wealth, but wealth nga mag-reflect of the first and the best sa atong kinitaan. Dili itong salin-salin na lang. Dagka mga Kristohanon nga gahatag sa Ginoo ay salin-salin na lang. Wala nila huna-huna nga ang Ginoo ang naghatag sa tanan nilang kinitaan. Kung pugnan sa Ginoo ang panalangin, wala din sila'y mahimo. Naay mga tao nga nakadawat na sa mga panalangin sa Ginoo nga dagkong nga panalangin. Pero mula kasayangan na sila paghatag para sa Ginoo. Halimbawa sa ilang tithes, dahil dako na usab ilang tithes. Doon ay usa ka istorya nga ang usa ka tao ay nagpaangko sa iyang pastor nga muasenso ang iyang negosyo. Tuon man giampo sa pastor og pila lamang ka bulan ay midako ang iyang negosyo na dagko na kayo ang income. Miduol na sa siya pastor dahil kining tawhana ay nang hinayang sa iyang tithes nga ihatag sa Ginoo sa simbahan. Ihatag sa Ginoo through the church. Ngunang siya nga, pastor, murag dako naman kayo akong tithes, no? Kung saan ko ba ninyo magamay-gamayan? Pwede, kung saan ko ba ni pastor na mingon mitubag ang iyong pastor na sayon naman na. Iampo na ito na mugamay ang imong income para gamay sa ang imong tithes. Mura mo kita. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga atong naabot. Sa tanan natong achievements. Pero kung ibalik lang nato, kini kaniya ay nagakahadlok ang uban. Daghan ang nakahadlok. Ngayon ibalik ang ipangayo sa atong Ginoong Diyos through their tithes and offering. Nakahadlok sila. Muna nga dili nato mailad ang atong Ginoong Diyos. Matod pa sa atong Ginoong sa Kristo, ang para sa Ginoo, ihatag ang para sa Ginoo, o ihatag usab kang Sisar ang para kay Sisar. Buot ipasabot, ang atong tithes and offering, ihatag nato sa Ginoo, o ang atong mga tax na para sa gobyerno, ihatag nato sa gobyerno. Dunay para sa Ginoo ang ipangayon niya, doon na usay ipangayon atong gobyerno o sa ato bang kaugalingon para sa ato. Ang ipangayon sa Ginoo sa tithes ay 10% lamang. Ang 90% niya kanato kitay mabuot. Pero dapat kining 90% na nahabilin kanato dahil ang tithes nato tuwa na sa Ginoo na ihatag na nato. Kining 90% ay gastusin gyapon nato ayon sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Sa 90% yan ang kita makuha sa atong mga offering nga ihatag kanino man sa atong gustong hatagan. Muna nga, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Excuse me. Ang atong financial generosity ngadto sa Ginoo o sa iyang buluhaton magpakita sa atong pagpahalaga kaniya. Gi-value nato siya. Nga angayan siya balikan sa atong mga financial nga nakuha, nga gihatag kaniya. Sa challenge sa Ginoo may tungod sa paghatag sa atong tithe and offering. Ngadto kaniya, kini magpakita kanato kung duna bagyo kita ay pagsalig kaniya. Dahil kanang tithes fixed gina. Kung unahon ba nato siya, nagsalig ba kat kita nga paghihatag nato ang atong tithes kaniya ay ang Ginoo gihapon tumano niya ang iyang saad kanato, matod ba niya? Open the windows, I will umuhatag ka mo sa inyong tithes and offerings, Malachi chapter 3, I will open the windows and pour out so much blessings in your life. Nga tumano ba niya kini nga promise? So muna nga, dini makita nato ang atong pagsalig sa Ginoo sa paghatag nato sa atong tithes and offering. O dinyo sa makita nato, mag-iunor gid nato ang Ginoo dahil gihatag nato ang iyang gipangayo kanato.
Dili sa ipangayo sa Ginoo sa paghatag ngadto kaniya sa first fruit sa atong kinitaan, kini magpakita sa iyang pagkaimportante kanato. Gisunod nato ang iyang sugo mahitungod nining mga butanga, first fruits. Dili salin-salin. Dahil ang atong Ginoong Diyos dili anayan sa salin-salin because He is a first-class God. Mo nang ingon niya na, seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahon nato ang atong Ginoong Diyos ay na ng uman, ay na ng atong kaugalingon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanan mong panginahanglan ihatag niya kanimo. Honoring the Lord for those dahil gi-honor nato ang atong Ginoong Diyos through sa giving nato sa atong first fruits, kini magresulta ng material and financial blessings. Mato pa sa Proverbs chapter 3 verse 10 sa atong text. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sa Binisaya, kung buhaton mo kini, nag-honor mo siya sa imong first fruits, mapuno sa abot ang imong mga kamalig o manubra ang imong bino. So, ang imong kamalig mapuno sa abot sa paimong kaumahan. Kung buhaton nimo ang pag-honor sa atong Ginoong Diyos with the first fruit sa imong kinataan. Muna nga ang paghatag ngadto sa Ginoo dili maghimo kanato or kanimo sa kapobrehon, kun dili mo promote noon kini sa prosperity, to prosperity. Walay nag-testimony nga tungkol sa paghatag niya sa Ginoo. Sa tithes and offering ay napobre siya. Wala giningin ana. Wala pa nakadungog o gingon niya na deklarasyon. Sa iyang paghatag sa Ginoo, gipanalanginan hinuon siya. Dahil ang saad sa Ginoo, maumagin na panalangin sa mga naghahatag ngadto kaniya through His church. Ato gayong hinumduman that such giving is done precisely in honor of the Lord, not as a means of manipulating Him to get rich, or for sure, kini ang mahimong resulta. Nga kumuhatag kita sa Ginoo, panalanginan gayud kita niya. Di man dayon nato siguro bitso makita, pero siguradong panalanginan kita sa Ginoo. Financially, materially, dahil maumana ang iyang gisaad kanatong iyang katawan. Balikon ko, ang mahimong resulta, kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong makamalig o manubra ang imong bino. Mauna ang resulta, pinakadabis result kung kita nagasunod sa sugo sa atong Ginoong Diyos kanato nga i-honor siya. Paano siya i-honor? Pinaagi sa atong wholeheartedly pagsalig ngadto kaniya. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths straight. Ikaduha, paano nato siya i-honor? Pinaagi sa atong humble na espiritu. In humility and in holiness. Nga kinahanglan nga diligid nato makita ang akong kagalingon nga ako nagud ni. Kung dili, in all your ways acknowledge God. Dili ang imong kagalingon. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kung sa pagkita ang sumunod niya ito, matod pa sa atong text, do not be wise in your eyes. Fear the Lord and shun evil. Humility and holiness. Mag-ubad kini sila. Dunay humble spirit ang sa Kristohanon, o nagatalikod siya sa kasalanan. Ano bang klaseng kasalanan, nagatalikod siya.
Ngunang importante kayo na malaman nato ang pulong sa Ginoo, maistalyan nato para dili kita ma-deceive sa yawa. Para makita nato ang kasalanan o sa ang purma sa kasalanan. Sa halimbawa sa mga businesses, kung doon na kita business, dili ta mo hatag sa under the table para mulusot ang atong business. Dili kita mupaganan siya o grabe kadako dahil gibawal ka na sa atong Ginoo. Especially kung imong baligyan ang imong igsuon nga Kristohanon. Dili kita mamalikas, dili kita daghan kaayong in detailed way i-say sa atong Ginoong Diyos sa iyang written word. O kung maokay nga atong buhaton, this will bring health to our body and nourishment to our bones. We must honor the Lord with our will para ang panalangin ay mag-umapaw sa atong kinabuhi. That the Lord can open the windows of His image and pour out so much blessing sa atong kinabuhi nga wala tayo sukat mapaglagyan niini. O din na katahutong daghang salamat sa tanan nga nananaw niini nga live sa Facebook. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magainong. Amen. Amen. And amen. Maayong hapon sa tanan. Bye-bye.